PWD, ang ulat panahon na hindi kaiiwan, rain or shine. Magandang araw Pilipinas, narito na ang ating fresh weather update ngayong araw mula sa Pag-asa. Ngayong Biyernes, October 3, 2025, sa ganap na 3:00 ng madaling araw kanina, namataan ang sentro ng severe tropical storm na si Paulo na may international name, Matmo, sa layong 215 kilometro silangan ng Baler, Aurora, o 160 kilometro silangan ng Kasiguran, Aurora. Taglay nito ang lakas ng hangin na umaabot sa 100 kilometro, bawat oras malapit sa gitna at bugso ng hangin na hanggang 125 kilometro bawat oras. Patuloy itong kumikilos, pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 20 kilometro bawat oras. Dahil dito, asahan ang stormy weather sa mga lugar gaya ng Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Aurora at Nueva Ecija. Malalakas na ulan, posibleng pagbaha at landslides ang maaring maranasan. Gayun din ang malalakas na bugso ng hangin na may banta sa buhay at ari-arian. Sa ibang bahagi ng Central Luzon gaya ng Pampanga, Tarlac, Bulacan, maging sa Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur at Catanduanes, makakaranas ng mga pag-ulan na may kasamang bugso ng hangin. Bagamat mas banayad kumpara sa mga direktang apektado ng bagyo, may posibilidad pa rin ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga low-lying at mountainous areas. Sa Metro Manila, maging sa iba pang bahagi ng Luzon at Western Visayas, asahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms dulot ng trough o buntot ng Bagyong Paulo. Ang mga pag-ulan ay maaaring magdulot ng flash floods o landslides, lalo na kung magpapatuloy ang pagbagsak ng ulan. Samantala, ang nalalabing bahagi ng bansa ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may posibilidad pa rin ng mga isolated thunderstorms, partikular sa hapon o gabi. Paalala sa lahat, kahit localized lang ito, hindi pa rin dapat maliitin ang posibleng epekto lalo na kung magiging severe ang thunderstorm. Pagdating naman sa wind and coastal water conditions, ang silangang bahagi ng Visayas at Mindanao ay makararanas ng moderate winds mula timog silangan hanggang timog. Kaya't magiging katamtaman ang pag-alon ng dagat na may taas na abot sa 2.5 metro. Sa natitirang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao, inaasahan ang banayad hanggang katamtamang hangin mula timog silangan hanggang timog kanluran, kaya't bahagya hanggang katamtaman lang ang pag-alon ng dagat. Patuloy na pinapayuhan ang publiko na mag-ingat, i-monitor ang mga advisory mula sa Pag-asa at maging alerto sa posibleng epekto ng Bagyong Paulo. Lalo na sa mga lugar na prone sa pagbaha at landslide, huwag balewalain ang mga paalala ng lokal na pamahalaan. Pasuyo ng like at subscribe bilang suporta sa ating channel, PWD, ang ulat panahon na hindi kaiiwan, rain or shine. Ingat Pilipinas!